Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang serya ng magkakahiwalay na diplomatikong konsultasyon ang idinaos sa Cairo, Ehipto na kinasasangkutan ng mga opisyal mula sa Ehipto, Somalia, Eritrea at Estados Unidos. Kabilang sa mga pangunahing paksang tinalakay ang seguridad, katatagan at mga pagkakataon para sa mas malawak na pagtutulungan sa sungay ng Aprika at Dagat Pula. Naganap ang mga konsultasyon habang lumalaki ang usapin tungkol sa paghahangad ng Ethiopia ng mas matatag na daan sa dagat. Kasabay nito, nananatiling nanganganib ang mga ruta ng paglalayag sa Dagat Pula. Dahil dito, muling sinusuri ng ilang bansa ang kanilang mga ugnayang diplomatiko at panseguridad upang maprotektahan ang kani-kanilang pambansang interes. Limitado pa rin ang mga detalyeng inilabas sa publiko tungkol sa mga pagpupulong. Gayunman, batay sa mga opisyal na pahayag, kabilang sa mga pangunahing paksa ang seguridad sa karagatan, katatagan ng ekonomiya, soberanya at paggalang sa mga kinikilalang hangganan ng mga bansa sa rehiyon. Ang ilang usaping dating tinatalakay sa magkakahiwalay na balangkas ay higit na nakikitang magkakaugnay ngayon. Kabilang dito ang paghahangad ng Ethiopia ng daan sa dagat, ang seguridad ng mga rutang pandagat, ang digmaan sa Sudan at ang tunggalian ng iba't ibang bansa para sa impluwensiya sa rehiyon. Dahil dito, mahalaga ang mas maayos na pag-uugnayan ng mga diplomatikong hakbang. Layunin nitong mabawasan ang panganib ng hindi pagkakaunawaan at maiwasan ang paglala ng mga tunggaliang maaring makaapekto sa seguridad at ekonomiya ng mga karatig bansa. Para sa Ehipto, malaking bahagi ng usapin ang masalimuot nitong ugnayan sa Ethiopia. Sa mga nakalipas na taon, nang ibabaw sa relasyon ng dalawang bansa ang alitan tungkol sa Grand Ethiopian Renaissance Dam o GERD. Gayunman, lumawak na ngayon ang mga alalahanin ng Cairo at hindi na lamang nakatuon sa seguridad ng tubig sa Ilog Nile. Sinusuri rin ng Ehipto ang mga hakbang ng Ethiopia na may kaugnayan sa daan sa dagat at lumalawak na impluwensiya nito sa sungay ng Aprika. Para sa Cairo, mahalagang maunawaan kung paano maaaring makaapekto ang mga pagbabagong ito sa kalakalan, seguridad sa Dagat Pula at pangkalahatang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang paghahangad ng Ethiopia ng mas matatag at direktang daan sa dagat ay itinuturing ng Addis Ababa na mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya nito. Bilang isang bansang walang sariling baybayin, umaasa ito sa mga daungan ng mga karatig bansa para sa pagpasok at paglabas ng mga produkto. Gayunman, naging sensitibo ang usapin dahil sa kasunduan ng Ethiopia sa Somaliland. Itinuturing ng Somalia ang Somaliland bilang bahagi ng teritoryo nito. Dahil dito nakikita ng Mogadishu ang anumang hakbang na lumalampas sa pahintulot nito bilang paglabag sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Mabilis na nakaapekto ang hidwaang ito sa takbo ng diplomasya sa rehiyon. Mas pinalalim ng Somalia ang ugnayan nito sa Ehipto at sa iba pang bansang nagmamasid sa lumalawak na papel ng Ethiopia. Para naman sa Cairo, nagbibigay ang mas malapit na ugnayan sa Mogadishu ng pagkakataong palakasin ang impluwensiya nito sa sungay ng Aprika. Mahalaga rin ang Somalia dahil sa lokasyon nito malapit sa kipot ng Bab el-Mandeb at sa mga pangunahing ruta ng paglalayag sa Golpo ng Aden. Dumaraan sa mga rutang ito ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, ang katatagan ng Somalia ay may direktang kaugnayan sa seguridad ng Dagat Pula. Ang Eritrea naman ay nagdaragdag ng isa pang mahalagang bahagi sa masalimuot na kalagayan. Mayroon itong mahabang baybayin sa Dagat Pula at masalimuot na kasaysayan ng ugnayan sa Ethiopia. Dahil dito, mahalagang kalahok ang Eritrea sa anumang talakayan tungkol sa seguridad at katatagan sa rehiyon. Hindi palaging magkatulad ang mga interes ng Eritrea, Ehipto at Somalia. Gayunman, nagsasalubong ang kanilang mga alalahanin tungkol sa lumalawak na papel ng Ethiopia, seguridad sa Dagat Pula at pagbabago ng mga ugnayang panrehiyon. Para sa Ehipto, ang pagpapanatili ng maayos na ugnayan sa Somalia at Eritrea ay bahagi ng mas malawak na patakarang panseguridad. Layunin nitong mapanatili ang presensiya at impluensya ng Cairo sa isang rehiyong may direktang epekto sa Kanal ng Suez at sa pagpasok ng mga barko sa Dagat Pula. Ang Kanal ng Suez ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita at salaping dayuhan para sa Ehipto. Anumang matagal na pagkagambala sa Dagat Pula ay maaring magpababa sa bilang ng mga barkong gumagamit sa kanal at magdulot ng karagdagang presyur sa ekonomiya ng bansa. Samantala ay pinakikita ng pakikilahok ng Estados Unidos ang patuloy na interes ng Washington sa sungay ng Aprika at Dagat Pula.
Nagsagawa si Masad Bulos, ang nakatataas na tagapayo ng Pangulo ng Estados Unidos para sa Aprika, ng magkakahiwalay na pagpupulong sa Cairo kasama ang mga opisyal mula sa Somalia at Eritrea. Ayon sa mga pahayag na inilabas matapos ang mga pulong, kabilang sa mga tinalakay ang katatagan ng rehiyon, pag-uusap na pampolitika, kalakalan, kaunlarang pang-ekonomiya at seguridad. Walang inilabas na detalye na nagpapakitang bumuo ang mga bansa ng isang formal na alyansang militar o iisang planong pansiguridad. Para sa Washington, matagal nang mahalaga ang sungay ng Aprika dahil sa paglaban sa terorismo, seguridad ng mga rutang pandagat at katatagan ng mga pamahalaan sa rehiyon. Ang patuloy na pagkagambala sa paglalayag sa Dagat Pula ay nagbigay ng panibagong pansin sa mga interes na ito. Mahalaga rin para sa Estados Unidos ang kalagayan sa Somalia, kung saan nagpapatuloy ang banta mula sa mga armadong grupo. Kasabay nito, sinusubukan ng Washington na muling suriin ang ugnayan nito sa Eritrea at iba pang bansang may mahalagang papel sa seguridad ng Dagat Pula. Ayon sa ilang tagasuri sa panganib na pampolitika at panseguridad, hindi na maaaring suriin ng magkakahiwalay ang mga krisis sa sungay ng Aprika. Ang alitan sa daan sa dagat, seguridad sa karagatan, tunggalian sa impluwensiya at mga digmaang panloob ay maaaring makaapekto sa isa't isa. Ipinakikita rin ng tiempo ng mga konsultasyon na nais ng Ehipto na magkaroon ng mas aktibong papel sa paghubog ng umuusbong na kaayusang panseguridad sa rehiyon. Sa halip na tumugon lamang sa mga kaganapan, sinusubukan ng Cairo na palawakin ang mga ugnayan nito at paglapitin ang mga bansang may mga interes na nagsasalubong. Gayunman, hindi pa malinaw kung magbubunga ang mga konsultasyon ng konkretong kasunduan. Ang tagumpay ng mga pagsisikap ay nakadepende sa kakayahan ng mga bansa na pamahalaan ang kanilang mga pagkakaiba at maiwasang gawing bahagi ng mas malawak na tunggalian ng mga dayuhang kapangyarihan ang rehiyon. Batay sa mga impormasyong inilabas sa publiko, walang palatandaang nagkaroon ng bagong kasunduan tungkol sa GERD sa mga konsultasyon sa Cairo. Gayunman, nananatiling mahalaga ang alitan sa dam dahil patuloy itong nakaaapekto sa ugnayan ng Ehipto at Ethiopia. Ipinakikita rin ng mga talakayan na hindi na lamang sa Ilog Nile nakatuon ang mga alalahanin ng Cairo tungkol sa Ethiopia. Kabilang narito ang paghahangad ng Addis Ababa ng daan sa dagat, pagpapalawak ng mga ugnayan nito at posibleng epekto sa seguridad ng Dagat Pula. Bagaman hindi hayagang kabilang ang Sudan sa mga konsultasyon, nananatili itong mahalagang bahagi ng mas malawak na kalkulasyong panseguridad ng Ehipto. Ang digmaan sa Sudan ay nakaaapekto sa katimugang hangganan ng Ehipto, seguridad ng Dagat Pula at katatagan ng buong hilagang silangang Aprika. Ang matagal na labanan sa Sudan ay nagdulot din ng malawakang paglikas at pagkasira ng mga institusyon ng pamahalaan. Dahil dito, tumataas ang panganib ng paglawak ng ilegal na kalakalan, paggalaw ng mga armadong grupo at kawalan ng katiyakan sa mga karatig bansa. Sa kabuuan ng mga konsultasyon sa Cairo ay hindi pa nangangahulugan ng pagbuo ng isang bagong formal na alyansang militar. Mas angkop itong ilarawan bilang serye ng mga diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng mga bansang may mga interes na nagkakaugnay sa sungay ng Aprika at Dagat Pula. Ang pangunahing hamon ay kung paano maisasalin ang mga konsultasyong ito sa mga konkretong hakbang na makapagpapababa sa tensisyon. Mahalaga ring tiyakin na ang anumang kaayusang panseguridad ay may malaking partisipasyon ng mga bansang Aprikano at mga institusyon ng African Union, sa halip na lubusang idikta ng mga kapangyarihang mula sa labas ng rehiyon. Lalong naging lantad ang hidwaan sa loob ng pamunuan ng Iran matapos batikusin ng mga radikal na konserbatibo ang mga opisyal na sumusuporta sa diplomasya at pakikipag-usap sa Estados Unidos. Ipinakikita ng tunggaliang ito ang lumalalim na pagkakaiba ng pananaw sa Tehran tungkol sa digmaan, programang nuklear at hinaharap na patakarang panlabas ng bansa. Naging malinaw ang tensyon sa isang seremonya ng pagdadalamhati para sa yumaong kataas-taasang pinuno ng Iran sa Tehran noong unang bahagi ng Hulyo. Sa mga bidyong kumalat sa internet, maririnig ang ilang dumalo na sumisigaw ng mga slogan laban kay Pangulong Masoud Pezeshkian at sa mga opisyal na sumusuporta sa kompromiso. Narap din sa matinding sigawan si Ministro ng Ugnayang Panlabas Abbas Araghchi. Tinawag siya ng ilang dumalo na taksil at inakusahan siyang isinusuko ang mga interes ng Iran sa pakikipag-usap sa Estados Unidos. Kinailangang ilayo siya ng kanyang mga kasama habang tumitindi ang tensyon sa lugar. Ayon sa tagasuri ng politika ng Iran na si Arash Azizi, ipinakikita ng mga insidenteng ito ang lumalalim na pagkakahati sa hanay ng mga namumuno.
Lalo itong naging kapansin-pansin dahil hindi pa nagpapakita sa publiko ang bagong kataas-taasang pinuno na si Mujtaba Khamenei mula nang maluklok sa tungkulin. Gayunman, hindi nangangahulugan ang kanyang kawalan sa publiko na hindi na siya nakikibahagi sa pagdedesisyon. Ayon sa ilang ulat, patuloy siyang tumatanggap ng mga ulat at nakikilahok sa mahahalagang pasya habang mas nakikita sa pang-araw-araw na pamamahala ang papel ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, ng Pangulo, ng Parlamento at ng iba pang matataas na opisyal. Dahil sa kawalan ng malinaw na pampublikong presensiya ni Mujtaba Khamenei, inakusahan ng ilang radikal na mambabatas ang pamahalaan at mga kaalyado ni tagapagsalita ng Parlamento Muhammad Bagher Galibaf na nagsasagawa umano ng isang malambot na kudata. Gayunman, nananatiling paratang lamang ito at wala pang matibay na patunay na nagpapatunay sa kanilang akusasyon. Pangunahing binubuo ang radikal na paksyon ng mga mambabatas na kaugnay ng Jebheye Peydari o Steadfastness Front, mga konserbatibong kleriko at mga taga-suporta ng dating negosyador sa usaping nuklear na si Said Jalili. Meron din silang mga ugnayan sa ilang makapangyarihang institusyon at medyang pag-aari ng Estado. Itinuturing ng mga grupong ito ang kanilang sarili bilang mahigpit na tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko laban sa impluwensiya ng kanluran. Para sa kanila, ang pakikipag-usap sa Estados Unidos ay maaring magbigay ng pagkakataon sa Washington na pahinain ang sistemang pampolitika at seguridad ng Iran. Sa usapin ng programang nuklear, mariin nilang ipinagtatanggol ang karapatan ng Iran sa pagpapayaman ng uranium. Tinututulan din nila ang anumang kasunduang nakikita nilang maglilimita sa kakayahang estratehiko ng bansa o magbibigay ng labis na kapangyarihan sa mga dayuhang tagasuri. Ang mitsa ng panibagong pagtutol ay ang kasulatang pagkakaunawaan na napagkasunduan ng Tehran at Washington noong kalagitnaan ng Hunyo. Inilalarawan nito bilang pansamantalang balangkas para sa tigil putukan at karagdagang negosasyon, bagaman magkaiba ang paliwanag ng dalawang panig tungkol sa mga nilalaman at obligasyon nito. Agad na ibinaling ng ilang radikal na konserbatibo ang kanilang pagpuna sa mga diplomatang sangkot sa pag-uusap. Inakusahan nila ang pangkat ng mga negosyador na lumampas umano sa itinakdang mandato at hindi sinunod ang mga prinsipyong iniugnay nila sa yumaong kataas-taasang pinuno. Isa sa pinakamaingay na kritiko ay ang mambabatas na si Mahmoud Nabavyan, isang kilalang kasapi ng paksyong Peydari. Bago ang libing ng kataas-taasang pinuno, naglabas siya ng mga pahayag sa X na nagtatanong kung may nagaganap umanong kudeta sa loob ng pamahalaan. Nangako rin siyang ipagpapatuloy ang tinawag niyang paghihiganti para sa yumaong pinuno at lalabanan ang mga hakbang na itinuturing niyang pagtataksil. Gayunman, hindi napatunayan ang kanyang mga akusasyon at itinanggi ng pangkat ng mga negosyador na lumabag sila sa mga itinakdang patakaran. Noong Mayo, binatikos na rin ni Nabavyan ang pakikipagnegosasyon sa Estados Unidos tungkol sa programang nuklear. Hiniling niyang alisin si Aragchi sa pangkat ng mga negosyador dahil naniniwala siyang hindi mapagkakatiwalaan ng Washington at maaaring gamitin nito ang mga pag-uusap upang ipataw ang mas mahihigpit na kondisyon sa Iran. Inakusahan din ng ilang mambabatas ng Peydari ang pangkat ng mga negosyador na sinusubukang ilipat ang kapangyarihang magpasya mula sa kataas-taasang pinuno at parlamento patungo sa kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad. Ang konsehong ito ay isang pangunahing institusyon sa pagbuo at pag-uugnay ng mga patakaran tungkol sa pambansang seguridad, diplomasya at digmaan. Ayon kay mambabatas Kamran Ghazanfari, ang sinasabing paglilipat ng kapangyarihan ay bahagi umano ng planadong kudeta sa politika. Gayunman, nananatili rin itong isang paratang mula sa radikal na paksyon at hindi isang napatunayang paglalarawan sa aktual na proseso ng pamahalaan. Hindi lamang sa mga talumpati at pahayag sa parlamento nakita ang tensisyon. Sa isang seremonyang panrelihiyon, nagbanta si Muhammad Ali Bakshi, isang mang-aawit ng mga awiting panrelihiyon na iniulat na malapit sa ilang grupong panseguridad laban kay Pangulong Pezeshkian. Sinabi niya na kung hindi susunod ang Pangulo sa mga kondisyong itinakda ng pamunuan, ilalagay umano nila ang kutsilyo sa leeg nito at gagawing impyerno ang kanyang buhay. Umani ng malawak na pagbatikos ang marahas na pahayag na ito mula sa mga gumagamit ng internet at ilang personalidad sa politika. Wala pang malinaw na ulat tungkol sa anumang formal na investigasyon o kaparusahan laban kay Bakshi. Dahil dito, bumangon ang mga tanong tungkol sa paraan ng pagtugon ng mga autoridad sa mga hayagang pagbabanta laban sa mga halal na opisyal. Kasabay ng pag-atake ng mga radikal, nagsimula ring hayagang tumutol ang ilang dating opisyal, sentristang politiko at taga-suporta ng diplomasya.
Ayon sa kanila, ang labis na matigas na pananaw ng ilang konserbatibo ay nagpalampas sa Iran ng mga pagkakataong bawasan ang tensyon at mapagaan ang mga parusang nakaaapekto sa ekonomiya. Isa sa mga nagsalita ay si Heshmatollah Falahat-Pishe, dating pinuno ng Komite ng Parlamento para sa Pambansang Seguridad at Patakarang Panlabas. Binatikos niya ang paggamit ng relihiyon upang pigilan ang diplomasya at bigyang katwiran ang mga desisyong maaaring magdala sa bansa sa mas malawak na digmaan. Ayon kay Falahat Pishe, ang ilang grupong humarang sa mga negosasyon noong 2021 at 2022 ay nangakong makakakuha sila ng mas magandang kasunduan. Gayunman, sinabi niyang hindi nila natupad ang kanilang pangako at sa halip ay lumalim ang alitan ng Iran sa mga bansang kanluranin. Nanawagan siyang papanagutin ang mga opisyal at grupong humadlang sa mga naunang pagkakataon para sa diplomasya. Ang kanyang pahayag ay bahagi ng lumalawak na pagtatalo tungkol sa kung sino ang may pananagutan sa paglala ng krisis at sa patuloy na paghina ng ekonomiya. Sa isang komentaryong inilathala ng pahayagang Sharg, binigyang diin ng tagasuring si Abdul Rahman Fatolahi ang mabigat na epekto ng digmaan sa mga lalawigan sa timog ng Iran. Ayon sa kanya, ang mga residenteng nakatira malapit sa mga daungan, paliparan at pasilidad pang industriya ang direktang nakararanas ng pinsala mula sa mga pambobomba. Ilang residente sa mga lugar malapit sa Golpo ng Persia ang nag-ulat ng pagkawala ng kuryente, kakulangan sa tubig at lumalalang suliraning pangkabuhayan. May mga pamilya ring nawala ng mga mahal sa buhay habang patuloy ang mga pag-ataking panghimpapawid. Binatikos ni Fathollahi ang ilang politikong nakabase sa Tehran na patuloy na nananawagan para sa mas matinding pagharap, ngunit hindi direktang nakararanas ng pinsala sa mga lalawigang malapit sa labanan. Para sa kanya, hindi makatarungang ang mga mamamayan sa mga hangganan ang magbayad ng pinakamabigat na halaga para sa mga pasyang ginagawa sa kabisera. Bagaman minorya ang paksyong paydari sa mas malawak na pamahalaan, mayroon itong ilang dosenang mambabatas at mga ugnayan sa mahahalagang institusyon. May impluwensiya rin ito sa ilang bahagi ng medyang pag-aari ng Estado at sa mga konserbatibong samahang panrelihiyon. Si Said Jalili, isa sa mga pinakakilalang personalidad na iniuugnay sa paksyong ito, ay nakakuha ng humigit kumulang 13 milyong boto sa ikalawang yugto ng halalang pampanguluhan noong 2024. Ipinakikita nito na nananatili siyang may malaking hanay ng mga taga-suporta kahit hindi niya napanalunan ang halalan. May mga ulat mula sa medyang Iraniano na nawala kay Nabavian at isa pang kaalyado ang kanilang mga posisyon sa komite sa Pambansang Seguridad at Patakarang Panlabas. Gayunman, hindi pa malinaw kung ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap upang pahinain ang paksyong paydari o resulta lamang ng karaniwang pagbabago sa loob ng parlamento. Ayon kay Azizi, posibleng sinusubukan ni Galibaf at ng kanyang mga kaalyado na bawasan ang kakayahan ng mga radikal na hadlangan ang mahahalagang desisyon. Ngunit nananatiling pagsusuri at hindi isang opisyal na paliwanag mula sa pamunuan ng parlamento. Kasabay ng panloob na tunggalian, nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng Iran. Noong Hulyo 20, iniulat ang mga pambobomba sa ilang target sa hilaga at gitnang bahagi ng bansa habang patuloy ang palitan ng mga pag-atake. Sinabi ni Pezeshkian na nasa isang malawakang digmaan ang Iran laban sa Estados Unidos. Gayunman, binigyan diin din niyang hindi pa ganap na isinasara ng Tehran ang mga daang diplomatiko at handa itong suriin ang mga mungkahing ihahatid sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Kinumpirma ni Esmail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na nananatiling aktibo ang mga hindi direktang ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Tehran at Washington. Ayon sa kanya, patuloy na naghahatid ng mga mungkahi ang mga tagapamagitan, bagaman hindi inilalantad sa publiko ang mga detalye ng mga pag-uusap. Ipinakikita ng mga pangyayaring ito na hindi simpleng nahati ang Iran sa isang pangkat na naghahangad ng digmaan at isa namang naghahangad ng kapayapaan. May mga konserbatibong opisyal na tutol sa kasunduan, ngunit mayroon ding mga makapangyarihang bahagi ng sistema na sumusuporta sa limitadong diplomasya upang mapanatili ang pamahalaan at mabawasan ang pinsala ng digmaan. Sa huli, ang direksyon ng Iran ay nakasalalay sa masalimuot na tunggalian sa pagitan ng iba't ibang institusyon at paksyon. Ang kanilang mga desisyon tungkol sa digmaan, diplomasya, programang nukleyar at pagpapanatili ng kapangyarihan ang magtatakda kung patuloy na lalala ang krisis o magkakaroon ng bagong pagkakataon para sa negosasyon.